Sa pagdilat mo ng iyong mga mata ngayong umaga, hayaang mahawakan ng iyong puso ng isang makapangyarihang katotohanan. Ang Panginoon ang ating liwanag at ating kaligtasan. Inaanyayahan tayo ng awit 27 na simula ng araw na alalahanin na hindi natin kailangang mabuhay na nakakulong sa takot, ni hayaan ang kawalan ng katiyakan o kawalang katiyakan na mamuno sa ating mga damdamin. Matatag na ipinahayag ng salmista, "Kanino ako matatakot?" Ito ay hindi lamang isang retorika na tanong, ngunit isang pagpapahayag ng pananampalataya na sumasaklaw sa mga siglo na umaalingaw-ngaw sa buhay ng lahat ng mga taong pinipiling magtiwala sa Diyos sa kanilang pagsisimula ng kanilang araw. Kapag nagising tayo at piniling manalig sa pangakong ito, para bang ang kadiliman ng gabi ay pinawi hindi lamang ng sikat ng araw, kundi ng buhay na presensya ng Panginoon na nakapaligid sa atin. Marami ang nagsisimula sa umaga na nagdadala ng mga alalahanin mula sa nakaraang araw, habang ang iba ay gumising na ang kanilang mga puso ay tumatakbo bago ang mga bagong hamon. Ang takot ay maaaring magpakita mismo sa maraming anyo. Takot sa hinaharap, takot sa kabiguan, takot sa kalungkutan, takot sa sakit, takot na mawala ang mahal natin. Gayunpaman, kapag binuksan natin ang kasulatan at hinayaan ang awit 27 na maging unang salita na umaling-awngaw sa ating kaluluwa, may nagbabago sa loob natin. Nagsisimula tayong makita na ang Panginoon ay hindi lamang lumalakad kasama natin, kundi ang ating kuta, ang ating ligtas na kanlungan laban sa bawat banta. Ito ang katiyakang kailangan nating dalhin sa madaling araw. Hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ang ating kanlungan at tagapagtanggol. Hindi binabaliwala ng salmista ang pagkakaroon ng mga kaaway, labanan o mapanganib na mga sitwasyon. Sa kabaligtaran, kinikilala niya na may mga pagkakataon na babangon ang mga hukbo. Kapag susubukang takutin tayo ng mga kalaban, kapag ang mga pangyayari ay tila mas malaki kaysa sa ating lakas. Ngunit gayunpaman, pinaninindigan niya, kahit na ang hukbo ay magkampo laban sa akin, ang aking puso ay hindi matatakot. Nangangahulugan ito na ang tunay na kapayapaan ay hindi nakasalalay sa kawalan ng mga pakikibaka, ngunit sa presensya ng Diyos sa gitna nila. Sa pagsisimula ng araw sa panalangin ito, inaanyayahan tayong ilipat ang ating tingin mula sa problema patungo sa pangako, mula sa banta hanggang sa katapatan ng Panginoon, mula sa takot tungo sa pagtitiwala. Mahalagang maunawaan na ang takot, gaano man ito katotoo, ay walang kapangyarihan sa presensya ng makapangyarihan. Nang isulat ni David ang mga salitang ito, alam niya kung ano ang pakiramdam ng pag-uusig. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng pagigting ng mga panganib na nakikita at hindi nakikita. At gayunpaman, pinili niyang magtiwala. Ang parehong pagpipiliang ito ay nagbubukas sa ating harapan ngayon, ang magtiwala o hayaan ang ating sarili na mapangibabawan ng takot. Ang panalangin ay ang mismong gawaing ito ng pagsuko sa Diyos sa mga panloob na lugar kung saan ang takot ay sumusubok na mag-ugat. Kapag niluhod natin ang ating mga tuhod at binibigkas ang mga salita ng awit 27 ng malakas, ipinapahayag natin na hindi natin tinatanggap ang pagiging mga bilanggo ng pagkabalisa o kawalan ng kapanatagan. Ngunit tinataglay natin ang banal na lakas na nagpapanatili sa ating bawat hakbang. Sa buong buhay, nalaman natin na ang mga takot ay maaring magparalisa sa atin, nakawin ang ating kagalakan at humadlang sa atin na sumulong sa mga pangarap na inilagay ng Diyos sa ating mga puso. Gayunpaman, sa madaling araw, ang paanyaya ng Panginoon ay malinaw, lumakad ng walang takot sapagkat ako ay sumasa iyo. Ito ay hindi isang walang laman na pangako, ngunit isang walang hanggang tipan na sumasaklaw sa mga henerasyon. Tuwing umaga,
Kapag itinataas natin ang ating mga panalangin, binabago natin ang kasunduan ng pagtitiwala. Para bang sinasabi natin, Panginoon, ngayon ay nagpasiya akong hindi mamuhay sa pamamagitan ng tinig ng takot, ngunit sa pamamagitan ng katiyakan ng iyong presensya. Ang desisyong ito na inuulit araw-araw ay humuhubog sa ating pagkatao, nagpapatibay sa ating pananampalataya at nagbibigay daan para sa malalalim na karanasan kasama ang lumikha. Itinuturo din sa atin ng awit 27 na higit sa paghingi ng kaligtasan mula sa mga panlabas na sitwasyon, dapat nating hangarin ang presensya ng Diyos higit sa lahat. Ipinahayag ng salmista, isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, upang ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay, upang masdan ang kagandahan ng Panginoon at magusisa sa kanyang templo. Ang pariralang ito ay nagpapakita sa atin na ang tunay na panlunas sa takot ay hindi lamang ang kawalan ng mga problema, kundi ang patuloy na presensya ng Panginoon sa loob natin. Kapag nasa gitna niya ang ating buhay, nawawala ang takot. Kapag hinanap muna natin siya, ang kawalan ng kapanatagan ay walang tahanan sa ating mga puso. Sa paggising, ito dapat ang ating unang paghahanap. Hindi ang mga agarang sagot, ngunit ang presensya na nagbabago sa lahat ng bagay sa ating paligid. Marami sa mga gumising ngayon ay maaaring pakiramdam na napapalibutan ng kawalan ng katiyakan, mga bayarin na babayaran, mga medikal na pagsusuri, marupok na relasyon, mga panggigipit sa trabaho, o kahit na panloob na pakikibaka sa mga saloobin ng pagkatalo. Ngunit ipinapaalala sa atin ng awit 20c na itinago tayo ng Panginoon sa kanyang tabernakulo, inilalagay tayo sa isang ligtas na lugar at pinanatili tayo bilang anak ng kanyang mata. Nangangahulugan ito na kahit na tila napapalibutan tayo ng kaguluhan, mayroong isang hindi nakikitang kanlungan na inihanda ng Diyos, kung saan ang ating kaluluwa ay nakatagpo ng kapahingahan. Tuwing umaga, kapag dinasal natin ang panalangin ito, dinadala tayo sa lugar na ito ng proteksyon, kung saan pinatahimik ng tinig ng Diyos ang mga tinig ng takot. Ang umaga ay palaging isang imbitasyon upang magsimulang muli. At simula ng panibago sa awit 27 ay ang pagtatanim ng binhi ng katapangan sa ating mga puso na magbubunga sa buong araw. Ang bawat salita ng panalangin ito ay parang isang di nakikitang kalasag na sumasama sa atin. Kapag sinabi natin, ang Panginoon ang aking liwanag, ipinapahayag natin na ang kadiliman ay hindi magkakaroon ng kapangyarihan sa atin. Kapag pinagtitibay natin, ang Panginoon ang aking kaligtasan, naaalala natin na walang anumang paghatol o banta ang makakasira sa atin. Kapag ipinahayag natin, ang Panginoon ang muog ng aking buhay, tayo ay nagtatayo ng isang espiritual na pader laban sa bawat pagsalakay ng kaaway. Ang mga salitang ito na inuulit ng may pananampalataya ay hindi lamang sinaunang tula, kundi isang realidad na nagpapakita mismo sa ating pang-araw-araw na paglalakad. Kapag nagising tayo at binibigkas ang panalangin ito, hindi lang tayo nagbabasa ng teksto. Binibihisa natin ang ating sarili ng walang hanggang katotohanan. Maaaring kumatok ang takot sa pintuan ng ating mga puso, ngunit hindi ito makakahanap ng lugar kung saan naitatag na ang pananampalataya. Ang pagkabalisa ay maaaring subukang pumasok, ngunit ito ay itataboy sa pamamagitan ng pagtitiwala na ang Panginoon ang namamahala sa lahat ng bagay. Ang kawalan ng kapanatagan ay maaaring bumulong ng mga kasinungalingan, ngunit ito ay patahimikin ng tinig ng salita na nagsasabing, maghintay ka sa Panginoon, magpakatatag ka at kanyang palalakasin ang iyong puso. Kaya ang bawat umaga ay nagiging isang pagkakataon upang mapagtagumpayan ang di nakikitang mga labanan na sumusubok na nakawin ng ating kapayapaan.
mahal na kapatid, sa pagtanggap mo sa araw na ito sa pamamagitan ng panalangin ng awit 27, yakapin ang katiyakan na ang Panginoon ay higit na higit sa anumang takot na maaari mong harapin. Kung ang iyong takot ay nauugnay sa bukas, sa nakaraan o sa kasalukuyan, lahat sila ay namumutla sa kawalang halaga sa harap ng kadakilaan ng ating Diyos. Ngayon ang araw para piliin na mamuhay ng may tapang. Lumakad ng nakataas ang iyong ulo upang hindi pahintulutan ang mga anino na matukoy ang iyong mga hakbang. Sapagkat ang mga lumalakad na kasama ng Panginoon ay may liwanag ng buhay, at ang liwanag na ito ay mas malakas kaysa sa alinmang kadiliman. Kapag mas malalim nating pagninilay-nilay ang awit 27, napagtanto natin na hindi lamang ito deklarasyon ng katapangan, kundi isang espiritual na landas para sa mga gustong matutong mamuhay sa pamamagitan ng pagtitiwala sa halip na takot. Hindi lamang sinabi ng salmista na hindi siya matatakot, ipinaliwanag niya kung paano nabuo ang tiwala na ito. Siya ay nagsasalita tungkol sa paghahanap sa presensya ng Panginoon, sa paninirahan sa kanyang bahay, sa pagmamasid sa kanyang kagandahan. Ipinakikita nito sa atin na ang katapangan ay hindi ipinanganak ng pagsisikap ng tao, ngunit ng isang relasyon sa Diyos. Habang mas malapit tayo sa Kanya, mas kaunting takot ang makikita sa ating mga puso. Ang tunay na lakas ng loob ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang desisyon na magtiwala kahit na ang lahat sa paligid natin ay tila walang katiyakan. Ang bukang liwayway ng isang bagong araw ay laging may kasamang pinaghalong pag-asa at kawalan ng katiyakan. May mga gumising na may pag-asa, puno ng mga plano at pangarap. Ang iba ay nagigising sa bigat ng mga responsibilidad, na nakakaramdam na ng pagod bago pa man bumangon sa kama. Mayroon pa ring mga nabubuhay na nakakulong sa alaala ng mga nakaraang pagkakamali o ang patuloy na pag-aalala tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap. Ang awit 27 ay parang balsamo para sa mga nababagabag na kaluluwang ito. Ito ay nagpapaalala sa atin na gaano man kakapal ang mga anino sa paligid natin, ang liwanag ng Diyos ay kayang pawiin silang lahat. Gaano man kataas ang mga bundok sa ating harapan, ang presensya ng Panginoon ay makapagpapaangat sa atin sa itaas nito. Ang puso ng tao kapag ipinaubaya sa awa ng mga pangyayari ay nagiging marupok at hindi matatag. Ngunit kapag inilubog natin ang ating mga sarili sa panalangin at ginagawa ang awit 27 na ating pang-araw-araw na pagtatapat, nasusumpungan natin ang katatagan. Ang ibig sabihin ng ang Panginoon ay ang lakas ng aking buhay na hindi tayo pinapanatili ng pagkakataon, mga pangyayari o ng ating sariling lakas. Nangangahulugan ito na mayroong isang hindi matitinag na pundasyon na hindi gumagalaw kahit na gumuho ang lahat sa ating paligid. Ang kuta na ito ay hindi gawa sa mga bato o pader, kundi sa katapatan ng Diyos. Sa ating paggising at pagdarasal ng mga salitang ito, ipinapaalala sa atin na ang ating buhay ay napapaligiran ng banal na pangangalaga. Inaanyayahan din tayo ng awit na ito na pumili. Sa gitna ng mga labanan, ano ang una nating hinahanap? Ipinahayag ni David na ang kanyang prioridad ay hindi ang tagumpay laban sa mga kaaway o ang agarang paglutas ng mga problema, kundi ang paghahanap sa presensya ng Panginoon. Hinihiling niya na tumira sa bahay ng Diyos upang pagnilayan ang kanyang kagandahan at matuto sa kanyang templo. Itinuturo nito sa atin na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagiging malapit sa Diyos. Kapag nilinang natin ang relasyong ito, nagbabago ang ating pananaw. Sinisimulan nating bigyang kahulugan ang mga hamon bilang hindi malulutas na mga hadlang, ngunit bilang mga pagkakataong makita ang katapatan ng Diyos sa pagkilos. Mag-isip sandali tungkol sa mga takot na dala mo ngayon. Marahil ito ay ang takot na mawalan ng trabaho,
sa kawalan ng sapat na mapagkukunan, sa pagharap sa sakit, sa makita ang iyong pamilya na gumuho, sa hindi mo matupad ang mga pangarap na matagal mo nang pinanghawakan. Ang mga takot na ito ay may kapangyarihang ipakulong tayo kung papayagan natin sila. Ngunit kapag dinala natin ang bawat isa sa kanila sa harapan ng Diyos sa umaga, na nagpapahayag na siya ang ating liwanag at ating kaligtasan, may isang bagay sa loob natin na nagsisimulang magbago. Ang takot ay hindi nawawala sa magdamag, ngunit nawawalan ito ng lakas para maparalisa tayo. Ang panalangin ay hindi lamang nagsasalita sa tainga ng Diyos, ngunit hinuhubog din ang ating mga puso na iniayon ang ating mga isip sa banal na katotohanan. Ang awit 27 ay nagsasalita din ng pagtitiwala sa gitna ng paghihintay. Maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka at palalakasin niya ang iyong puso. Ang paghihintay ay madalas na lugar kung saan tumitindi ang takot dahil wala tayong kontrol sa oras. Ngunit sa espasyong ito ng kawalan ng katiyakan, itinuturo sa atin ng Diyos na magtiwala. Sa pamamagitan ng paggising at pagdarasal ng mga salitang ito, sinasabi natin, Panginoon, pinipili kong magtiwala sa iyo kahit na hindi ko nauunawaan ang iyong mga paraan. Pinipili kong maghintay dahil alam kong darating ang iyong sagot sa takdang panahon. Binabago ng tiwala na ito ang ating pananaw at nagbibigay sa atin ng kapayapaang hindi maiaalok ng mundo. Mahalagang maunawaan na ang panalangin ito ay hindi lamang isang mekanikal na pag-uulit ng mga salita, ngunit isang malalim na pagsisid sa isang espiritual na katotohanan. Nang sabihin ng salmista, alam kong makikita ko ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay, pinaninindigan niya na ang pag-asa ay hindi lamang para sa walang hanggang hinaharap, kundi pati na rin sa kasalukuyan. Ito ay ang pananalig na kahit ngayon, sa gitna ng mga pakikibaka, maaari nating maranasan ang kabutihan ng Diyos. At sa pamamagitan ng pagdarasal ng panalangin ito sa umaga, binubuksan natin ang ating mga sarili upang makita ang mga palatandaan ng banal na kabutihan sa bawat detalye ng araw. Sa ngiti ng isang bata, yakap ng isang kaibigan, ang pagkain na nasa hapag, ang lakas na nagpapanatili sa atin sa gitna ng ating mga paghihirap. Ang kamalayan na ito sa kabutihan ng Diyos ay hindi lamang nag-aalis ng takot, kundi nagbubunga ng pasasalamat. At ang pasasalamat ay isang makapangyarihang sandata laban sa pagkabalisa. Kapag nagpasalamat tayo sa kung ano ang mayroon na tayo at kung ano ang ating naranasan, ang ating kaluluwa ay nakakahanap ng kapahingahan. Ang takot ay sumusubok na bitag tayo sa hindi tiyak na hinaharap o sa mga nakaraang pagkakamali. Ngunit ang pasasalamat ay nakaangkla sa atin sa kasalukuyan at nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi tumitigil sa pagiging tapat. Bawat bukang liwayway, kapag pinili nating simulan ang araw sa awit 27, ay isang pagkakataon na palakasin ang gawaing ito. Magpasalamat, magtiwala at maghintay sa Panginoon. Mahal na kapatid, ang awit na ito ay maging hindi lamang paminsan-minsang pagbabasa, kundi isang pang-araw-araw na ugali. Gawin itong iyong unang panalangin sa paggising kahit na bago ka bumangon. Hayaang bumalot sa iyong isipan at puso ang mga salitang ito. Isipin ang iyong sarili na nababalot ng isang liwanag na nagpapaalis ng mga anino, na pinoprotektahan ng isang hindi nakikitang kuta, na ginagabayan ng isang Diyos na hindi kailanman nabigo. Ito ay hindi lamang isang metapora, ito ang espiritual na katotohanan ng mga sumusuko sa kanilang sarili sa Panginoon. At ngayon, habang sinusunod mo ang panalangin ito, nais kong anyayahan ka na hindi lamang makinig, ngunit aktibong lumahok. Ipikit mo ang iyong mga mata, isuko sa Panginoon ang anumang dahilan ng iyong takot, at ulitin sa katahimikan ng iyong puso, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot?
Payagan ang deklarasyong ito na maging isang kalasag para sa iyong isip at damdamin. Sa bawat paghinga, damahin ang presensya ng Diyos na pumupuno sa kalawakan at pinapawi ang lahat ng panloob na kadiliman. At ito, bago natin ipagpatuloy ang pagmumuni-muni na ito, nais kong buksan sa iyo ang aking puso. Kung ang panalangin ito ay umaantig sa iyong buhay, kung ang mga salitang ito ay nagdulot ng kapayapaan sa iyong puso, hinihiling ko na samahan mo kami sa paglalakbay na ito. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang channel o mga numero. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang espiritual na pamilya na nagdarasal ng sama-sama, sumusuporta sa isa't isa at nagbabahagi ng pananampalataya at pag-asa. Kaya mag-subscribe ngayon at mag-iwan ng simpleng amen sa mga komento o ibahagi kung ano ang sinabi sa iyo ng Diyos. Ang iyong patutuo ay makapagpapalakas sa isang taong nagbabasa at ang iyong presensya rito ay higit na mahalaga kaysa sa iyong naiisip. Mahalaga kayong bahagi ng paglalakbay na ito at sama-sama nating maipapalaganap ang liwanag ng Panginoon sa maraming puso. Inaanyayahan tayo ng awit 27 sa isang paglalakbay ng pagtitiwala na higit pa sa mga salita. Tinatawag tayo nito na isabuhay ang pananampalatayang ito na ipinapahayag natin sa praktikal na paraan. Sa ating pagdarasal sa umaga, pinapaalalahanan tayo na ang presensya ng Diyos ay hindi lamang isang abstract na ideya, ngunit isang realidad na humuhubog sa bawat detalye ng ating panahon. Ang salmista sa pagpapahayag na ang Panginoon ay kanyang liwanag at kaligtasan ay hindi lamang gumagawa ng magagandang tula. Pinagtitibay niya ang isang buhay na karanasan. Napaharap siya sa pag-uusig, pagbabanta ng kamatayan, malungkot na disyerto at maraming kaaway. At sa bawat sitwasyon, natuklasan niya na sapat na ang Diyos para suportahan siya. Ito ang paanyaya na nagbubukas sa ating harapan upang gawing pang-araw-araw na karanasan ang mga salita ng Salmo. Ang pamumuhay sa katotohanan ito ay nagsisimula sa mulat na pagpili na magtiwala kahit na ang ating natural na mga mata ay nakakakita lamang ng mga paghihirap. Ilang beses ba tayong nagigising at sa sandaling naiisip natin ito, sinasalakay ng mga alalahanin? Nagsisimula ang ating isipan na maglista ng mga bayarin na babayaran, mga problemang dapat lutasin, mga taong kailangan nating harapin, mga sakit na hindi pa naghihilom. Sa sandaling iyon, mayroon tayong dalawang pagpipilian. Alinman ay hayaan natin ang ating sarili na madaig ng takot o naaalala natin ang pangakong ibinigay sa atin. Kapag pinili natin ang huli, ipinapahayag natin sa pamamagitan ng pananampalataya na hindi tayo gagabayan ng pagkabalisa, kundi ng patuloy na presensya ng Panginoon. Ito ang nagpapabago sa kapaligiran ng ating mga puso. Ang desisyon na magtiwala sa salita at hindi sa ating mga kalagayan. Tuwing umaga sinusubukan ng kaaway na maghasik ng pag-aalinlangan. Paano kung hindi ito gumana? Paano kung hindi mo magawa? Paano kung may mas masahol pa na mangyari? Ito ang mga tinig na naglalayong nakawin ang ating kapayapaan bago pa man magsimula ang araw. Ngunit kapag tumugon tayo sa mga tinig na ito sa awit 27, may makapangyarihang mangyayari. Hindi lang tayo umuulit ng mga talata, ngunit nagtataas ng espiritual na sandata laban sa mga kasinungalingan. Ang katotohanan ng Diyos ay na siya ay umalalay, nagpoprotekta at gumagabay sa atin. At sa tuwing pinagtitibay natin ito, pinapalakas natin ang ating mga puso laban sa hindi nakikitang mga palaso ng takot. Ang salmista ay nagpapahayag din ng isang bagay na malalim. Ang kanyang pinakadakilang hangarin ay hindi ang manalo sa mga labanan, kundi ang manahan sa harapan ng Panginoon. Itinuturo nito sa atin na ang sikreto ng katapangan ay hindi sa paghahanap ng agarang solusyon, ngunit sa paglinang ng matalik na kaugnayan sa Diyos.
Kapag ang ating mga puso ay bumabaling sa Kanya, ang takot ay nawala. Hindi nawawala ang mga problema, ngunit nababago ang ating pananaw. Ang minsang tila isang hindi malulutas na bundok ay nagiging bahagi lamang ng landas kung saan ihahayag ng Diyos ang Kanyang sarili na tapat. Ang pagbabagong ito ay nangyayari sa panalangin. Kapag inilalagay natin ang ating mga alalahanin sa Panginoon at hinahayaan ang ating sarili na mabalot ng Kanyang kapayapaan. Ang tapang na isinilang ng Awit 27 ay isang katapangan na pinangangalagaan araw-araw. Ito ay hindi isang panandaliang emosyon, ngunit isang estado ng pag-iisip na binuo sa katatagan. Kapag nananalangin tayo sa umaga, itinatanim natin ang binhi ng pagtitiwala. At sa buong araw, dinidiligan natin ang binhing iyon sa pamamagitan ng pag-alala sa salita. Kapag sinusubukang bumalik ang pagkabalisa, inuulit natin, ang Panginoon ang aking lakas. Kapag lumalapit ang panghihina ng loob, ipinapahayag natin, ako ay naghintay sa Panginoon at Kanyang palalakasin ang aking puso. Ang patuloy na pag-ikot na ito ay nagpapatibay sa ating pananampalataya at nagtuturo sa atin na mamuhay ng higit sa takot. Ang teksto ng Biblia ay nagpapaalala rin sa atin ng isang bagay na mahalaga, paghihintay. Ilang aspeto ng buhay ang kasing hamon ng paghihintay. Ang puso ng tao ay nagnanais ng agarang mga sagot, madaling landas, mabilis na solusyon. Ngunit ang buhay ng pananampalataya ay minarkahan ng mga proseso, at ang proseso ng paghihintay ay nagpapakita kung gaano tayo nagtitiwala sa Panginoon. Alam ito ng salmista nang sabihin niyang maghintay ka sa Panginoon. Ang paghihintay na ito ay hindi pasibo, ngunit aktibo. Ito ay ang pagtitiwala ng mga nakakaalam na kahit na hindi nila ito nakikita, ang Diyos ay gumagawa. Ang pagdarasal sa umaga na may ganitong kamalayan ay naghahanda sa atin na harapin ang araw ng may pagtitiis na inaalala na ang mga oras at panahon ay nasa mga kamay ng Ama. Marami sa ating mga takot ay nagmumula mismo sa ating kawalan ng kakayahang maghintay. Natatakot tayo sa hinaharap dahil hindi natin alam kung ano ang idudulot nito. Natatakot kami sa pagkawala dahil wala kaming garantiya ng tao na magiging okay ang lahat. Ngunit kapag tayo ay nagpapahinga sa Panginoon, hindi na natin mag-isa ang pasanin ng bukas. Tinatawag niya tayong mamuhay ng paisa-isa, nagtitiwala na ang Kanyang katapatan ay sapat para sa ngayon at magiging bukas din. Ang kapahingahang panloob na ito ay bunga ng panalangin. Kung wala ang pagsasanay ng paglalagay ng ating mga takot sa harap ng Diyos, tayo ay nahuhulog sa kawalan ng katiyakan. Ngunit kapag isinuko natin ang lahat sa panalangin, nararanasan natin ang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa. Ang isa pang katotohanan na itinuturo sa atin ng Awit 27 ay ang pagtitiwala sa Diyos ay umaakay sa atin na iangat ang ating mga ulo sa harap ng mga pakikibaka. Ang sabi ng salmista, ilalagay niya ako sa isang bato at ang aking ulo ay matataas sa aking mga kaaway na nakapaligid sa akin. Ang larawang ito ay makapangyarihan. Habang ang mga kaaway ay nasa lambak, ang salmista ay itinaas sa ibabaw ng bato. Hindi ito nangangahulugan na walang laban, ngunit ang ating posisyon sa Diyos ay mas mataas kaysa sa anumang pag-atake. Ang batong ito ay sumisimbolo sa seguridad na tanging ang Panginoon lamang ang makapagbibigay. Sa pamamagitan ng paggising at pagdarasal na may ganitong kamalayan, ipinapaalala sa atin na ang ating posisyon ay hindi sa pagkatalo, kundi sa tagumpay. At paano ipinakikita ang tagumpay na ito? Kadalasan, ito ay hindi ang kawalan ng mga problema, ngunit ang panloob na lakas upang i-navigate ang mga ito nang hindi bumabagsak. Ito ang katahimikan na nagpapanatili sa atin na nakatayo ng matatag kapag inaasahan ng lahat na babagsak tayo. Ito ang kapayapaan na pinananatili natin kahit sa gitna ng mga bagyo.
Ang tagumpay na ito ay makikita kapag sa halip na sumuko sa takot, patuloy tayong sumasamba, nagtitiwala at nagpapasalamat. Ang araw-araw na panalangin batay sa awit 27 ay naglalagay sa atin sa lugar na ito ng panloob na seguridad. Sa buong kasaysayan ng Biblia, nakikita natin ang mga kalalakihan at kababaihan na nagtagumpay sa kanilang pinakamalaking takot, hindi dahil sila ay malakas sa kanilang sarili, ngunit dahil natuto silang magtiwala. Natakot si Moses sa kanyang kawalan ng kakayahan, ngunit pinatibay ng pangako na sasamahan siya ng Diyos. Si Joshua ay inutusan na maging malakas at matapang, hindi dahil nasa kanya ang lahat ng kayamanan, kundi dahil lalakad ang Panginoon sa tabi niya. Hinarap ni Esther ang takot na mawala ng sariling buhay, ngunit nagkaroon ng lakas ng loob sa pag-aayuno at panalangin. Si Pedro, kahit na pagkatapos na itanggi si Jesus, ay naibalik at naging matapang na mangangaral dahil naranasan niya ang hindi natitinag na pag-ibig ng guro. Ang bawat isa sa kanila ay nakatagpo ng lakas sa presensya ng Diyos. At ito ang iniimbitahan sa atin ng awit 27 na gawin, daigin ang takot hindi sa pamamagitan ng lakas ng tao, ngunit sa pamamagitan ng katiyakan na hindi tayo nag-iisa. Ang panalangin ng awit na ito sa paggising ay isang pagkilos ng paglaban sa lahat ng bagay na sumusubok na ipakulong tayo. Ito ay pagdedeklara sa simula ng araw na ang ating buhay ay nasa kamay ng Diyos, hindi sa kamay ng pagkakataon o ng kaaway. Ito ay nagpapaalala sa ating sarili na gaano man katindi ang kadiliman, ang liwanag ng Panginoon ay palaging magliliwanag. Ito ay muling nagpapatunay na kahit na ang ating natural na mga mata ay nakakakita ng kawalan ng katiyakan, ang ating espiritual na mga mata ay nakikita ang katapatan ng Diyos. Mahal na kapatid na babae, kung nararanasan mo ang mga sandali na ang takot ay tila pumipigil sa iyong pag-asa, alamin na hindi ka nag-iisa. Lahat tayo ay nahaharap sa panloob ng mga labanan, naramdaman nating lahat ang anino ng pagkabalisa. Ngunit mayroong isang landas sa tagumpay at ang landas na iyon ay nagsisimula sa panalangin. Sa paggising, bago ang anumang bagay, ipahayag, "Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan." Gawin itong iyong unang salita ng araw. At ulitin ito, kung kinakailangan sa buong umaga hanggang ang iyong puso ay ganap na maitatag sa katotohanan ito. Ang lakas ng loob na isinilang mula sa pang-araw-araw na pagsasanay na ito ay higit pa sa maiisip mo. Hindi lamang nito pinalalakas ang iyong puso, kundi naiimpluwensyahan din nito ang mga nakapaligid sa iyo. Makikita ng iyong pamilya sa iyo ang isang taong nagtitiwala sa Diyos. Mapapansin ng iyong mga kaibigan ang iyong katahimikan kahit sa mahihirap na panahon. Ang iyong buhay ay magiging isang buhay na patotoo na posibleng madaig ang takot kapag nagtitiwala ka sa Panginoon. Sa ating pagdinilay ng mas malalim sa awit 27, natuklasan natin ang isang mas matalik na dimensyon, ang panalangin bilang kanlungan ng kaluluwa sa gitna ng mga bagyo. Inilarawan ng salmista ang pagtitiwala sa Diyos bilang nakatago sa kanyang tabernakulo. Itinatago sa isang lihim na lugar, protektado sa ilalim ng bato. Ang imaheng ito ay makapangyarihan dahil ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na seguridad ay hindi nakasalalay sa nakikita ng mga mata, kundi sa kung ano ang nararanasan ng puso sa presensya ng Panginoon. Sa paggising, kapag ang takot ay sumusubok na bumangon bilang isang kaaway, sa di nakikitang kanlungan na ito tayo makakatagpo ng kapahingahan. Gaano man kalaki ang mga banta, ang pinagtataguan ng Diyos ay palaging mas malaki kaysa sa anumang nakikitang panganib. Ang katotohanan ito ay mahalaga dahil madalas nating nalilito ang katapangan sa kawalan ng kahinaan. Sa tingin namin,
Ang pagiging matapang ay nangangahulugang hindi kailanman makaramdam ng takot, ngunit iba ang katapangan sa Biblia. Ito ay binuo ng tumpak kapag inamin natin ang ating kahinaan at piniling magtiwala sa Diyos sa kabila nito. Hindi itinatanggi ng salmista na mayroong mga hukbo at mga kalaban. Kinikilala niya na ang panganib ay totoo, ngunit piniling ipahayag, kahit na pinalibutan ako ng isang hukbo, ang aking puso ay hindi matatakot. Ito ang katapangan na isinilang ng pananampalataya, hindi ang pagiging makasarili. Ito ay ang tapang ng mga taong nakakaalam na ang kanilang buhay ay nakatago sa Diyos, na walang pangyayari ang maaaring mapunit ang banal na presensya mula sa loob nila. Marami sa atin ang nagigising na nararamdaman ang bigat ng hindi nakikitang mga laban, pagkabalisa, mga alalahanin sa pananalapi, mga problema sa pamilya, sakit, kalungkutan. Tahimik na gumagapang ang takot at sinusubukang nakawin ang ating pag-asa. Ngunit ang panalangin batay sa awit 27 ay nagtuturo sa atin na mag-react ng iba. Sa halip na lumaban gamit ang sarili nating lakas, tinawag tayong tumakbo sa kanlungan ng Panginoon. Sa lihim na lugar na ito, kung saan ang ating kaluluwa ay nakakatugon sa Diyos, na natuklasan natin na hindi natin kailangang harapin ang anuman ng mag-isa. Maaaring kumatok ang takot sa pinto, ngunit ang pananampalataya ay nagbubukas ng mga bintana para makapasok ang banal na presensya at baguhin ang lahat. Inihayag din ng salmista na ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa loob. Siya ay nagsasalita tungkol sa pag-angat ng ating mga ulo sa ating mga kaaway, sa pag-aalay ng mga sakripisyo ng papuri sa gitna ng pakikibaka. Ipinapakita nito sa atin na ang digmaan laban sa takot ay hindi lamang panlabas, kundi panloob. Kapag ang puso ay pinalakas sa Panginoon, ang mga kaaway ay hindi na magkakaroon ng parehong kapangyarihan. Ang nakataas na ulo ay isang tanda ng isang tao na, kahit na sa gitna ng labanan, ay natagpuan sa Diyos ang isang dahilan upang sumamba. Sa pagsisimula ng araw sa panalangin ito, inaanyayahan tayong itaas ang ating mga ulo sa harap ng mga pangyayari, hindi sa pagmamataas, kundi sa pananampalataya. Ito ay ang katiyakan na inilagay na tayo ng Diyos sa bato at walang pag-atake ang makakagalaw sa atin mula sa lugar na iyon. Nakakatuwang makita kung paano binabago ng panalangin ang ating postura. Sa halip na mabuhay na nakayuko sa bigat ng mga alalahanin, tayo ay itinaas ng kumpiyansa. Ang takot ay nagpapababa sa atin sa ating mga paghihirap, ngunit ang pananampalataya ay nagpapaangat ng ating mga mata sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit hinihiling sa atin ng salmista na pagnilayan ang kagandahan ng Diyos. Alam niya na ang ating mga tingin ang nagtatakda ng direksyon ng ating buhay. Kung nakatuon tayo sa takot, mabubuhay tayo sa patuloy na paghihirap. Ngunit kung itutuon natin ang ating mga mata sa Panginoon, makakatagpo tayo ng lakas na lumakad sa kapayapaan. Ang pagpipiliang ito na ginagawa tuwing umaga ay nagbabago sa paraan ng pagharap natin sa natitirang bahagi ng araw. Binabanggit din sa awit 27 ang matinding paghahanap sa presensya ng Diyos. Sinabi ng aking puso tungkol sa iyo, hanapin ang aking mukha, ang iyong mukha, Panginoon, aking hahanapin. Ito ang diwa ng espiritual na buhay, ang paghahanap sa Diyos ng higit sa lahat. Na sa kanyang presensya ang mga takot ay nalulusaw, ang mga pag-aalinlangan ay nawawalan ng lakas, at ang pag-asa ay muling isinilang. Ang pagdarasal sa bukang liwayway na may ganitong kamalayan ay ang pagpapahayag na ang ating pinakamataas na prioridad ay hindi ang mga gawain sa araw-araw ni ang mga problemang dapat lutasin, kundi ang pagiging harap ng Panginoon. At kapag sinimulan natin ang araw na hinahanap ang kanyang presensya, lahat ng iba pa ay nahuhulog sa iba't ibang lugar. Ang paghahanap na ito gayunpaman ay nangangailangan ng pagsuko. Ang salmista ay nanalangin,
Huwag mong itago ang iyong mukha sa akin. Huwag mong talikuran ang iyong lingkod sa galit. Ikaw ay naging aking tulong. Huwag mo akong iwan o pababayaan, O Diyos, ng aking kaligtasan. Ito ang sigaw ng mga taong kinikilala ang kanilang lubos na pag-asa. Madalas nating sinisikap na pasanin ang mga pasanin ng buhay ng mag-isa, ngunit sa kalaunan ay napagtanto natin na ang ating lakas ay hindi sapat. Ang panalangin ay nagpapaalala sa atin na hindi natin kailangang maging malakas sa lahat ng oras dahil ang Panginoon ang ating lakas. Maihaharap natin ang ating sarili sa Kanya sa lahat ng ating mga kahinaan at matatanggap pa rin ng may pagmamahal. Ito ang lihim na nagpapalaya sa atin mula sa takot sa pagkaalam na tayo ay sinusuportahan hindi ng ating sariling pagganap, kundi ng katapatan ng ating Diyos. At kahit na napapaharap tayo sa pagtanggi, tinuturuan tayo ng salmista na magtiwala. Sabi niya, "Bagaman pabayaan ako ng aking ama at ng aking ina, kukunin ako ng Panginoon." Ang pariralang ito ay nagdadala ng malalim na ginhawa. Ang takot sa pagtanggi ay isa sa pinakamasakit na takot na maaaring maranasan ng isang tao. Lahat tayo ay naghahangad na tanggapin, mahalin at pahalagahan. Ngunit ang buhay ay kadalasang naglalagay sa atin sa mga sitwasyon ng pag-abandona, pagkakanulo at kalungkutan. Sa mga sandaling ito, ang panalangin ng awit 27 ay nagpapaalala sa atin na mayroong isang hindi natitinag na pag-ibig, isang walang hanggang pagtanggap na hindi nagkukulang. Tinatanggap tayo ng Panginoon kapag tumalikod ang lahat. Ang katiyakang ito ay nagpapalakas sa ating kaluluwa at nagpapahintulot sa atin na harapin ang buhay ng may panibagong lakas ng loob. Pag ninilay-nilay dito, nauunawaan natin na ang panalangin ay hindi lamang isang ugali sa relihiyon, ngunit isang pagtatagpo na muling tumutukoy sa ating pagkakakilanlan. Hindi tayo tinutukoy ng takot, pagtanggi o mga pangyayari. Tayo ay tinukoy ng Diyos na tumatanggap sa atin, na tumatawag sa atin na mga anak at nagpapanatili sa atin sa kanyang kanlungan. Kapag ang katotohanan ito ay tumagos sa ating mga puso, ang takot ay hindi na humahawak. Maaring maramdaman pa nga natin ito, ngunit hindi na ito namamahala sa atin. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng panalangin sa awit 27 sa madaling araw. Inilalagay tayo nito sa tamang lugar sa harap ng Ama na nagpapaalala sa atin kung sino tayo at kung sino siya. Tinapos ng salmista ang salmo sa pamamagitan ng isang pangaral. Maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka at lalakas ang iyong puso. Maghintay ka, sabi ko, sa Panginoon. Ang pag-uulit na ito ay nagpapakita na ang paghihintay ay isang pangunahing bahagi ng buhay ng pananampalataya. At ang paghihintay ay nangangailangan ng lakas ng loob. Mas madaling subukang lutasin ang lahat ng mag-isa. Mas mabilis na sumuko sa kawalan ng pag-asa. Mas karaniwan ang mabuhay sa pagkabalisa. Ngunit ang paghihintay ay kung saan hinuhubog ang puso. Kung saan tayo natututong umasa, kung saan natin natuklasan na ang katapatan ng Diyos ay hindi nagkukulang. Kapag ipinagdarasal natin ito sa umaga, ipinapahayag natin na hindi tayo mabubuhay sa paghahabol sa mga agarang solusyon, ngunit lalakad ng may kumpiyansa, alam na pinangangalagaan ng Diyos ang bawat detalye. Binabago ng kumpiyansang ito ang paraan ng pagharap natin sa mga hamon. Sabi ng takot, hindi mo magagawa, mali ang lahat. Sumasagot ang pananampalataya, ang Panginoon ang aking lakas at sa Kanya ako mananaig. Bulong ng takot, nag-iisa ka. Sabi ni Faith, kahit iwanan ako ng lahat, tatanggapin ako ng Panginoon. Iginiit ng takot, walang paraan. Ipinahayag ng pananampalataya, ang Panginoon ay magbubukas ng mga landas kung saan walang umiiral. Ito ang tinig ng pananampalataya na kailangang pakainin araw-araw. At ang panalangin ay ang pagpapalakas ng ating kaluluwa upang hindi tayo magpadala sa takot. Sa makatuwid,
Mahal na kapatid, huwag hayaang matukoy ng takot ang tono ng iyong mga araw. Sa paggising, yakapin ang awit 27 bilang iyong panalangin ng tagumpay. Basahin ito ng malakas, ipahayag ang bawat salita bilang katotohanan para sa iyong buhay, at hayaan ang iyong kaluluwa na mabihisan ng kumpiyansa na ito. At sa buong araw, kapag sinusubukan ng mga pangyayari na takutin ka, bumalik sa mga salitang ito at paalalahanan ang iyong sarili. Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan. Ang patuloy na pagsasanay na ito ay huhubog sa iyo ng isang buhay na minarkahan ng tapang at pag-asa. At ngayon, bago tayo magpatuloy, gusto kong buksan ang puso ko sa iyo sa mas espesyal na paraan. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita na sa inyo sa ngayon, kung sa palagay ninyo ay ginamit ng Panginoon ang mga salitang ito para palakasin ang inyong puso, hinihiling ko sa inyo na lumakad kasama namin. Ang channel na ito ay hindi lamang puwang para sa mga video. Ito ay isang komunidad ng pananampalataya ng mga taong nagdarasal na nagbabahagi ng kanilang mga pakikibaka at tagumpay na sumusuporta sa isa't isa. Kapag nag-subscribe ka at nag-iwan ng komento, hindi ka lang nagkiklik sa isang button. Sinasabi mo, ako ay bahagi ng espiritual na pamilyang ito. Kaya't inaanyayahan kita, mag-sign up ngayon, ngunit gawin ito bilang isang gawa ng pananampalataya, bilang isang taong nagpasiyang lumakad kasama ng mga kapatid na nais ding pagtagumpayan ang kanilang mga takot sa liwanag ng salita ng Diyos. Isulat sa mga komento kung ano ang naging hamon sa iyo o isang amen lamang bilang patotoo ng iyong pananampalataya. Ang iyong salita ay maaaring ang sagot na kailangan ng isa pang puso. Ang iyong presensya dito ay mahalaga at gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Sama-sama, nagkakaisa sa panalangin, maaari nating ipahayag na ang takot ay walang huling salita dahil ang liwanag ng Panginoon ay laging nagniningning. Kapag mas malalim nating pinag-aralan ang awit 27, napagtanto natin na ito ay hindi lamang isang panalangin ng pagtitiwala, kundi isang pagpapahayag din ng espiritual na pagkakakilanlan. Nakikita ng salmista ang kanyang sarili hindi bilang isang taong pinag-uusig na walang paraan, ngunit bilang isang taong binabantayan ng makapangyarihang kamay ng Panginoon. Ang pangitain na ito ay transformative dahil ipinapakita nito na ang ating realidad ay hindi tinukoy sa kung ano ang nangyayari sa ating paligid, ngunit sa pamamagitan ng presensya ng Diyos sa loob natin. Sa paggising, kapag inuulit natin ang mga salita ng awit na ito, ipinapaalala natin sa ating mga kaluluwa kung sino talaga tayo. Minamahal na mga anak ng kataas-taasan, pinoprotektahan ng kanyang biyaya, inaalalayan ng kanyang katapatan. Madalas na sinusubukan ng takot na hubugin ang ating pagkakakilanlan. Ibinubulong nito na tayo ay mahina, walang kakayahan at walang pagtatanggol. Ginagawa tayong tila walang halaga o nakalaan para sa kabiguan. Ngunit kapag tayo ay bumangon sa umaga at ginawa ang panalangin ito bilang ating unang pagtatapat, sinisira natin ang kasinungalingang iyon. Ipinapahayag namin na hindi kami mga alipin ng katakutan, ngunit mga tagapagmana ng pangako. Na hindi tayo pinangungunahan ng kadiliman, ngunit ginagabayan ng liwanag. Na hindi tayo mga bihag sa mga pangyayari, kundi mga mamamayan ng walang hanggang kaharian na nagtagumpay na sa lahat ng kasamaan. Ang kamalayan na ito, na binabago araw-araw, ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang anumang pagsubok na ihaharap sa buhay. Nakatutuwang makita kung paano binabago ng pagtitiwala sa Diyos ang paraan ng pagbibigay kahulugan natin sa mga pangyayari. Ang parehong problema na minsan ay tila hindi mabata ay nagiging isang pagkakataon para sa paglago.
Ang parehong kahirapan na tila dumurog sa atin ay nagiging isang yugto para masaksihan ang katapatan ng Panginoon. Ang sabi ng salmista, sa araw ng kabagabagan ay ikukubli niya ako sa kaniyang pabilyon, sa lihim ng kaniyang tabernakulo ay ikukubli niya ako. Ang pangakong ito ay nagpapakita na ang masamang araw ay hindi iniiwasan, bagkus ay dinadaanan ng banal na presensya. At ito ang nagpapalakas sa atin, ang pagkaalam na hindi tayo lumalakad ng mag-isa, na ang Diyos mismo ang humahawak sa atin sa kanyang mga bisig. Maraming mga takot ang nagmumula sa mga damdamin ng kalungkutan. Ang mga tao ay natatakot sa pag-abandona, takot na harapin ang buhay na walang suporta, takot na walang sinumang makalapit. Ngunit ang awit 27 ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Kahit na nabigo ang mga pinakamalapit sa atin, nananatili siyang tapat. Sa katapatan na ito tayo makakatagpo ng kapahingahan. Tuwing umaga, kapag idinadalangin natin ang salmo na ito, makakapagpapahinga tayo sa katiyakan na mayroong Diyos na nagbabantay sa atin, na lumalakad sa tabi natin at hindi tayo iniiwan kahit na sa pinakamadilim na sandali. Ito ay hindi lamang teorya, ito ay isang buhay na pangako na natupad na sa hindi mabilang na buhay at patuloy na natutupad ngayon. Ang takot ay nagmumula rin sa kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap. Tinatanong natin ang ating sarili, ano ang mangyayari sa akin? Ano ang mangyayari sa aking pamilya? Paano kung hindi ko malagpasan ang mga pagsubok na darating? Sinasagot ng salmista ang mga tanong na ito ng may pananampalataya. Alam kong makikita ko ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Ang pahayag na ito ay tumuturo hindi lamang sa kawalang hanggan, kundi sa kasalukuyan. Ipinapaalala nito sa atin na kahit dito, sa gitna ng mga pakikibaka, mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. Hindi natin kailangang mabuhay na paralisado sa pamamagitan ng paano kung, dahil may pananalig tayo na patuloy tayong aalagaan ng Panginoon. Ang pagdarasal nito tuwing umaga ay nagtatanim sa ating mga puso ng matatag na pag-asa na nagpapanatili sa atin sa harap ng kawalan ng katiyakan. Itinuturo din sa atin ang panalangin ng awit 27 na ang tagumpay laban sa takot ay nauugnay sa pagtitiyaga. Ang teksto ay nagtatapos sa isang paulit-ulit na pangaral, maghintay sa Panginoon. Ang pag-uulit na ito ay hindi basta-basta. Parang sinasabi ng salmista, huwag kang susuko, huwag kang mawalan ng pag-asa, huwag mong talikuran ang pananampalataya. Mahirap maghintay, ngunit sa espasyong ito ng pagtitiwala, nahuhubog ng Diyos ang ating lakas ng loob. Kapag tayo ay nagising at nagdarasal nito, ipinapahayag natin na hindi tayo mabubuhay sa paghahabol ng agarang mga sagot, ngunit magpapahinga sa oras ng Diyos. Ang pagtitiyaga na ito ay humuhubog sa puso at nagpapalakas sa atin kaysa sa ating iniisip. Mahalagang maunawaan na ang pagsasanay na ito sa pagdarasal ay hindi lamang individual kundi komunal din. Kapag ibinabahagi natin ang ating pananampalataya sa iba, pinalalakas natin ang isa't isa. Ang salmista ay nagsasalita tungkol sa pag-aalay ng mga hain, ng papuri, ng pagsamba sa publiko. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating tagumpay laban sa takot ay nagbibigay inspirasyon din sa iba na magtiwala sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagdarasal sa awit 27 sa umaga, hindi lamang natin pinatitibay ang ating sarili, kundi nagiging mga buhay na saksi rin tayo ng katapatan ng Diyos. Ang ating katapangan ay nakakahawa, ang ating pag-asa ay pumupukaw ng pananampalataya sa mga nasa paligid natin at ang ating papuri ay nagbubukas ng mga landas para maranasan ng iba ang banal na presensya.
Sa buong buhay nating Kristiyano, natuklasan natin na ang panalangin ay higit pa sa paghiling sa Diyos ng mga bagay. Ito ay tungkol sa paghubog niya. Itinuturo sa atin ng awit 20:20 na hanapin ang presensya ng Panginoon ng higit sa anumang agarang sagot. Ipinapakita nito sa atin na ang pinakadakilang tagumpay ay hindi ang kawalan ng mga problema, ngunit ang panloob na pagbabagong nagaganap kapag tayo ay nagtitiwala. Tuwing umaga, kapag ginawa nating unang pagkilos ang panalangin ito, sinasabi natin sa Diyos, higit pa sa mga solusyon, gusto ko ang iyong presensya. Higit pa sa pagpapalaya, gusto kitang makilala. Ang tapat na hangaring ito ay nagbubukas ng mga pintuan ng ating mga puso para sa banal na espiritu na akayin tayo sa isang landas ng malalim na espiritual na paglago. At habang papalapit tayo sa Diyos, mas maliit ang puwang na binibigyan natin ng takot. Ang liwanag ng presensya ng Diyos ay nagliliwanag sa pinakamadilim na bahagi ng kaluluwa na nagpapakita na hindi natin kailangang mabuhay na alipin ng pagkabalisa. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagtatanggal ng lahat ng takot. Ito ay isang katotohanan na binabago tuwing umaga kapag pinili nating buksan ang ating mga mata at puso sa harap ng Panginoon. Anuman ang ating kinakaharap sa buong araw, ang panalangin ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa at walang makapaghihiwalay sa atin sa pangangalaga ng Ama. Mahal na kapatid, gawin mong kasama sa araw-araw ang awit 27. Sa pagising, bago pa man bumangon, ipahayag ang mga salitang ito ng may pananampalataya. Hayaan silang puna ng iyong isip at pakalmahin ng iyong emosyon. Kapag ang takot ay sumusubok na gumapang sa araw, bumalik sa awit na ito at muling pagtibayin ang iyong pagtitiwala. Ang simple, ngunit makapangyarihang pagsasanay na ito ay magbabago sa iyong paraan ng pamumuhay. Matutuklasan mo na ang lakas ng loob ay hindi ang kawalan ng mga pakikibaka, ngunit ang katiyakan na kasama mo ang Panginoon sa lahat ng ito. Ang puso ng tao sa likas na katangian ay naghahanap ng seguridad. Ito ang dahilan kung bakit ang takot ay madalas na nagiging napakalakas sa ating buhay. Ito ay nagmumula sa pagnanais na matiyak ang hindi natin makontrol. Itinuturo sa atin ng awit 27 na ang tunay na seguridad ay wala sa ating mga kamay, ngunit nasa katapatan ng Diyos. Kapag nagising tayo at piniling ipagdasal ang salmo na ito, naaalala natin na hindi natin kailangang dalhin ang pasanin ng pagkontrol sa lahat dahil ang Panginoon ay naghahari na sa lahat ng bagay. Siya ang liwanag na gumagabay sa atin, ang kaligtasan na nagpapalaya sa atin, ang kuta na nagpoprotekta sa atin. Ito ang susi sa pagtagumpayan ng takot, pagpapahinga sa soberanya ng Diyos. Batid na walang nakaligtas sa kanyang pangangalaga. Gaano kadalas ipinapakita ng takot ang sarili bilang pagkabalisa, tulad ng bigat sa ating dibdib na nagpapahirap sa paghinga? Gaano kadalas ito lumilitaw bilang paulit-ulit na pag-iisip ng kabiguan o bilang mga panloob na boses na nagsasabi sa amin na hindi namin kaya? Sa mga sandaling ito na ang panalangin ng awit 27 ay nagiging gamot para sa kaluluwa. Ang bawat salita ay parang pampakalma. Ang bawat pahayag ay parang tabak na tumatama sa mga kasinungalingan. Kapag sinabi natin ng malakas, ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan, hindi lamang natin ito ipinapaalala sa ating sarili, ngunit ipinahahayag natin sa espiritual na mundo na hindi na tayo nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng takot. Ang pagpapahayag na ito ay makapangyarihan dahil hindi ito batay sa panandaliang damdamin, ngunit sa walang hanggang katotohanan ng salita. Ipinakikita rin sa atin ng salmista na ang pagtitiwala ay kailangang linangin araw-araw. Hindi siya nagsusulat bilang isang taong hindi pa nakaharap sa mga laban, ngunit bilang isang taong natutong hanapin ang Panginoon sa bawat pakikibaka. At iyon mismo
ang dapat nating gawin. Gawing isang ugali ang panalangin, isang pang-araw-araw na gawain na humuhubog sa ating mga puso. Kung paanong ang katawan ay nangangailangan ng pagpapakain araw-araw, ang kaluluwa ay nangangailangan ng salita at panalangin upang manatiling matatag. Sa pagsisimula sa bawat umaga ng awit 27, pinalalakas natin ang ating pananampalataya, pinalalakas ang ating espiritu at inaalala na ang takot ay wala ang huling salita. Ang panalangin ay naghahatid sa atin sa mas malalim na antas ng pagiging malapit sa Diyos. Hiniling ng salmista na tumira sa bahay ng Panginoon, pagnilayan ng kanyang kagandahan at matuto sa kanyang templo. Ipinakikita nito sa atin na ang katapangan ay hindi ipinanganak ng ating sariling lakas, kundi ng ating kaugnayan sa Ama. Kapag hinahanap natin ang kanyang presensya, natuklasan natin na siya ay mas maganda kaysa sa anumang nakakatakot na pangyayari. Ang pagninilay sa kanyang kagandahan ay pinupuno ang mga mata ng kaluluwa ng katiyakan na ang biyaya ay palaging mas dakila kaysa sa ating mga kinatatakutan. At habang pinahihintulutan natin ang ating sarili na mabalot ng kagandahang ito, lalo tayong nababago. Ang isa pang mahalagang punto ng awit 27 ay ang panawagan sa pagtitiyaga. Maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka, at ang iyong puso ay lalakas ang loob, maghintay, kung gayon sa Panginoon. Ang pag-uulit ng pangaral na ito ay hindi lamang pampanitikan, kundi espiritual. Umiiral ito dahil ang puso ng tao ay madaling sumuko, masiraan ng loob kapag nahaharap sa mga pagkaantala, sumuko sa takot kapag hindi natin nakikita ang mga agarang resulta. Ang salmista na kinasihan ng banal na espiritu ay nagpapaalala sa atin na ang pag-asa ay nangangailangan ng pagtitiis at ang pasensya kapag ginamit ay nagiging mature at resilient tayo. Sa pamamagitan ng pagdarasal nito sa umaga, sinasabi natin sa ating mga puso, huwag sumuko, magtiwala ng kaunti pa, maghintay sa Panginoon. Ang pagpapayo sa sarili na ito ay kinakailangan dahil ang pananampalataya ay hindi lamang isang damdamin, ngunit isang desisyon na inuulit araw-araw. Ang paghihintay ay nagtuturo din sa atin na ang Diyos ay may perpektong oras. Ang takot ay palaging nagtutulak sa atin na magmadali sa pagkabalisa ng pagnanais ng lahat ngayon. Ngunit inaanyayahan tayo ng Panginoon na magpahinga. Alam niya ang tamang sandali para kumilos, ang eksaktong oras para buksan ang mga pinto, ang eksaktong oras para baguhin ang mga sitwasyon. At kapag natuto tayong maghintay, natuklasan natin na laging dumarating ang kabutihan ng Diyos kahit hindi sa paraang inaakala natin. Ito ang dahilan kung bakit pinaninindigan ng salmista ng may pananalig. Alam ko na makikita ko ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. O ito ang pag-asa na kailangan nating linangin tuwing umaga. Ang katiyakan na makikita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating ngayon, sa gitna ng ating buhay. Habang tinitingnan natin ang patotoo sa Biblia, nakikita natin ang hindi mabilang na mga halimbawa ng mga tao na nagtagumpay sa kanilang mga takot sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon. Si Moises, sa harap ng dagat na pula, ay maaring sumuko sa takot, ngunit piniling itaas ang kanyang tungkod bilang pagsunod. Si Joshua, sa harap ng pader ng Jericho, ay maaaring mawalan ng pag-asa, ngunit nagtiwala sa mga tagubilin ng Diyos. Si Esther, na nahaharap sa utos ng kamatayan para sa kanyang mga tao, ay maaaring magtago ngunit nanalangin at pumasok sa harapan ng hari ng may tapang. Lahat sila ay may mga taong dahilan para sumuko sa takot, ngunit nakatagpo sila ng lakas sa pananampalataya. At ang parehong Diyos na nagpapanatili sa kanilang buhay ay nagpapanatili sa atin ngayon. Ang awit 27 ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa, na ang ating kwento ay maaari ding mamarkahan ng tagumpay laban sa takot kapag pinili nating magtiwala,
Mahal na kapatid, marahil ay nahaharap ka sa mga takot na hindi maintindihan ng sino man sa paligid mo. Marahil ay may mga panloob na labanan na hindi mo maaaring ibahagi sa sino man. Ngunit alamin na alam ng Panginoon ang bawat detalye ng iyong puso, bawat luhang hindi nahuhulog, bawat nakatagong buntong hininga. Siya ang naghahanap, nakakakita na tinatanggap, at ngayong umaga, sa pamamagitan ng pagbigkas ng panalangin ito, maaari mong isuko sa Kanya ang lahat ng nagpapabigat sa iyong kaluluwa. Payagan ng Kanyang liwanag na salakayin ang pinakamadilim na sulok ng iyong puso. Pahintulutan ang Kanyang presensya na pawiin ang pagkabalisa at ibalik ang kapayapaan. At ngayon, gusto kitang kausapin sa isang napaka-espesyal na paraan. Kung ang panalangin ito ay nangungusap sa iyong buhay hanggang ngayon, kung nararamdaman mong ang Diyos ay naglilingkod sa iyong puso sa pamamagitan ng mga salitang ito, nais kong magpaabot ng isang taos-pusong paanyaya. Ang espasyong ito ay hindi lamang isang video channel. Ito ay isang espiritual na pamilya na sama-samang lumalago, nagbabahagi ng pananampalataya, pag-asa at panalangin. Kapag nag-subscribe ka, hindi ka lamang sumusunod sa mas maraming nilalaman, ngunit sinasabing, gusto kong lumakad ng kasama ng pamilyang ito ng pananampalataya. At kapag nagkomento ka, nagbahagi o nagiiwan lang ng Amen, nagiging aktibong bahagi ka nitong tanikala ng pag-asa na umaabot sa marami pang iba. Kaya hinihiling ko sa iyo, mag-sign up ngayon, ngunit gawin ito ng may bukas na puso bilang isang gawa ng pananampalataya at pakikipag-isa. Isulat sa mga komento kung ano ang sinabi sa iyo ng awit 27 o magbahagi lamang ng salita ng panghihikayat. Ang iyong boses ay mahalaga. Ang iyong karanasan ay maaaring magpala sa isang tao. Ang iyong presensya dito ay mahalaga. Ito ay hindi tungkol sa mga numero, ngunit tungkol sa mga buhay na nagkakaisa upang madaig ang mga takot sa liwanag ng salita. Sumama ka sa amin dahil sama-sama tayo ay mas malakas. At ako ay nakatitiyak, gaya ng ipinahayag ng salmista, makikita rin natin ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Naabot na natin ang sandali upang tapusin ang panalangin ito. At dito mismong ipinahayag ng awit 27 ang pinakamalalim na kapangyarihan nito. Ang pagtatalaga ng buhay, puso at buong araw sa Panginoon. Tinapos ng salmista ang kanyang awit ng pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapayo sa kanyang sarili at sa lahat ng nagbabasa nito. Maghintay ka sa Panginoon, magpakalakas ka at ang iyong puso ay lalakas ang loob. Maghintay ka sa Panginoon. Ang mga salitang ito ay hindi lamang isang patula na paalam, ngunit isang araw-araw na panawagan. Ang mga ito ay tulad ng isang angkla para sa kaluluwa na nagpapaalala sa atin na gaano man katotoo ang ating mga takot, gaano man katindi ang ating mga pakikibaka, palaging may Diyos na namamahala sa lahat at tinatawag tayong magpahinga sa Kanya. Sa pamamagitan ng paglalaan ng ating umaga sa panalangin ito, isinusuko natin sa Panginoon hindi lamang ang mga takot sa ating puso, kundi pati na rin ang ating pinakamalalim na hangarin, ang mga inaasahan sa araw na ito, at ang mga pagpiling gagawin natin. Ang panalangin ay hindi lamang isang kanlungan upang makatakas sa ating mga problema. Ito ay pinagmumulan ng lakas upang harapin sila ng may panibagong lakas ng loob. Maaaring bumalik ang takot sa iba't ibang panahon, ngunit kapag ang ating mga puso ay sumuko na sa Panginoon sa madaling araw, mayroon tayong katiyakan na ang liwanag ng Diyos ay gagabay sa bawat hakbang. Ito ang dahilan kung bakit napakalakas ng pagdarasal pagkagising. Hindi natin sinisimulan ang araw na walang armas, ngunit nakasuot na ng espiritual na baluti na iniaalok sa atin ng salmo. Sa oras na ito ng pagsasara, mahalagang ipahayag ng may pananalig na walang takot ang mananaig sa atin.
upang ipahayag na ang mga anino ng pagkabalisa, ang mga banta ng kawalan ng kapanatagan, ang mga tinig ng pagdududa ay hindi maghahari sa ating mga iniisip, upang ipahayag na ang ating buhay ay itinatag sa walang hanggang bato na si Kristo. Ang pagpapahayag na ito ay isang gawa ng pananampalataya, ngunit isa ring espiritual na ehersisyo. Sa tuwing ipagtatapat natin sa ating mga bibig ang katotohanan ng salita, ang ating mga puso ay lumalakas at ang ating mga isipan ay nababago. Ito ay kung paano natin nalalampasan ang takot, hindi sa pamamagitan ng pagpapakain sa mga kasinungalingan nito, ngunit sa pamamagitan ng pagpuno sa ating mga kaluluwa ng katotohanan na nagpapalaya. Panahon na rin para kilalanin ang kabutihan ng Diyos bago pa man tayo makakita ng mga resulta. Ipinahayag ng salmista na makikita niya ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng mga buhay. Isa itong pagpapahayag ng pag-asa na hindi nakadepende sa paborabling mga pangyayari. Isa itong pag-asa na lampas sa nakikita at nakabatay sa banal na katapatan. Sa pagtatapos ng panalangin ito, kailangan nating gamitin ang parehong saloobin. Magpasalamat hindi lamang sa kung ano ang mayroon na tayo, kundi pati na rin sa hindi pa dumarating. Nagpapasalamat para sa mga sagot na darating, para sa kapayapaan na nabuo na sa loob natin, para sa mga pintuan na bubuksan ng Diyos sa kanyang panahon. Ang pasasalamat na ito ay ang wika ng pananampalataya, at ang pananampalataya ay ang kalasag na pumapatay sa nagniningas na sibat ng takot. Ang pag-aalay ng araw sa Panginoon ay nangangahulugan din ng paghingi ng patnubay. Sumigaw ang salmista, "Ituro mo sa akin ang iyong daan, Panginoon. Patnubayan mo ako sa isang patag na landas dahil sa aking mga kaaway." Ang pakiusap na ito ay nagpapakita ng pagpapakumbaba dahil kinikilala nito na hindi natin alam ang daan sa ating sarili. Gaano kadalas ipinanganak ang takot mula sa hindi alam kung ano ang naghihintay. Ngunit kapag isinuko natin ang araw sa Diyos, nagtitiwala tayo, nagagabayan niya tayo sa bawat desisyon, sa bawat pagharap, sa bawat hakbang. Ang pagsuko na ito ay nagpapalaya sa atin mula sa pasanin ng pagsisikap na kontrolin ang lahat at nagpapahintulot sa atin na magpahinga sa patnubay ng Ama. Ang pagdarasal ng ganito sa madaling araw ay pinipiling mamuhay hindi sa lohika ng takot, kundi sa katiyakan na alam ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa. At habang nananalangin tayo, namamagitan din tayo para sa iba. Dahil alam natin na ang takot ay hindi lamang sa atin, kundi pati na rin sa napakaraming pusong nagdurusa sa katahimikan. Habang inilalaan natin ang ating araw, inihaharap natin sa Panginoon ang ating pamilya, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya at mga katrabaho. Dalangin namin na ang liwanag ng Panginoon ay liwanagan din ang kanilang mga landas, na ang kaligtasan ay maabot ang kanilang mga puso, na ang banal na lakas ay suportahan sila. Binabago ng pamamagitan na ito ang panalangin sa isang gawa ng pag-ibig, na nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay na ito, ngunit bahagi ng isang katawan na sumusuporta sa isa't isa. Sa bawat oras na namamagitan tayo ay mga instrumento ng biyaya na nagpapalakas sa iba laban sa takot. Sa oras na ito ng pagsasara, mahalaga din na ipahayag ang mga pagpapala. Naway ingatan ng kapayapaan ng Panginoon ang inyong mga puso at isipan. Naway mabago ang kagalakan ng banal na Espiritu. Naway muling magningas ang pag-asa na parang apoy na hindi mapapatay. Nawa ang bawat hakbang ng araw ay protektahan ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ang mga salitang ito ay hindi lamang mga hangarin, kundi mga espiritual na pagpapahayag na tumatatak sa puso at humuhubog sa kapaligiran ng buhay. Kapag nagpapahayag tayo ng mga pagpapala,
Hindi lamang natin ito hinihiling, kundi pinapagana din natin ang ating pananampalataya na nagtitiwala na ang Panginoon ay tapat na tutuparin ang kanyang ipinangako. At ngayon, sa harap ng presensya ng Diyos, itinatalaga natin ang araw na ito bilang isang regalo sa kanyang mga kamay. Hinihiling namin na palayain tayo ng Panginoon mula sa nakikita at hindi nakikitang mga takot, na bigyan niya tayo ng lakas ng loob na harapin ang mga hamon, na protektahan niya tayo laban sa bawat pag-atake, na turuan niya tayong umasa sa kanyang kabutihan. Hinihiling namin na sa bawat sandali ay maalala namin ang mga salita ng Salmo, na maiangat namin ang aming mga ulo sa gitna ng mga labanan upang kami ay makasamba kahit na sa harap ng mga pakikibaka. Ang pagtatalaga na ito ay hindi lamang isang ritual, ngunit isang taos-pusong pagsuko. Ito ay nagsasabing, Panginoon, ang araw na ito ay sa iyo, ang aking buhay ay sa iyo, at ako ay lubos na nagtitiwala sa iyo. Mahal na kapatid, habang tinatapos ko ang panalangin ito, naway madama mo ang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa na nagbabantay sa iyong puso. Naway ang katapangan ng Panginoon ay maging iyong kalasag, ang kanyang liwanag ay iyong gabay, ang kanyang presensya ay iyong kanlungan. Naway walang puwang ang takot sa iyong isip o sa iyong mga desisyon. Naway mabago ang pag-asa, mapanumbalik ang kagalakan, at mapalakas ang pananampalataya. At naway ipaalala sa iyo ng bawat hininga sa buong araw na ito na hindi ka nag-iisa, na ang Panginoon ang iyong liwanag at iyong kaligtasan. Kaya't kami ay nagdarasal, nagpapahayag at naglalaan sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo. Amen.